Bakit malungkot ngayon si Kim Chiu? Ano nga ba ginawa ni Paolo Avellino sa kanya? Kim Chiu walang salita sa video na pinost ni Paolo Avellino. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang mga kumakalat na balitang malungkot si Kim Chiu dahil sa ginawa ni Paolo Avellino o ang mga video na walang salita ay mga clickbait o haka-haka lamang mula sa mga edited video sa TikTok at Facebook. Sa katunayan, walang hidwaan ang dalawa at patuloy ang kanilang matagumpay na tambalan. Narito ang totoong detalye sa likod ng mga isyung ito, bakit may mga videong tahimik o walang salita. Eksena sa teleserye, ang mga sikat na video na walang kibo si Kim Chiu habang kasama si Paolo ay mga emosyonal na eksena o behind the scenes, BTS, mula sa kanilang hit suspense thriller series na The Alibi. Dito ay mabigat ang mga pinagdaraanan ng kanilang mga karakter na sina Stella at Vincent. Sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay gumanap bilang sina Stella at Vincent sa kanilang hit suspense thriller series na The Alibi. Narito ang tatlong dahilan kung bakit mabigat at tahimik ang kanilang mga eksena, tema ng paghihiganti at lihim, umiikot ang kwento sa paghahanap ng hustisya at paghihiganti. Punong-puno ng pagdududa at sikreto ang relasyon ng kanilang mga karakter, emosyonal na trauma, maraming eksena kung saan emosyonal na nasasaktan o naguguluhan si Stella, Kim, dahil sa mga revelasyon tungkol kay Vincent, Paolo. Kaya sa halip na sumigaw, idinadaan ito sa matalim at tahimik na tinginan, seryosong BTS, behind the scenes, dahil mabibigat ang mga eksena sa The Alibi, kailangang manatili sa karakter nina Kim at Paolo kahit patay ang camera. Ang seryosong mukha at pananahimik nila sa set habang nagre-rehearse ang madalas makunan sa mga BTS video. Nonchalant personality ni Paolo, madalas ding asarin ni Kim si Paolo sa mga totoong panayam dahil sa pagiging tahimik o nonchalant nito. Ang magkaibang enerhiya nila, si Kim na masayahin at si Paolo na seryoso, ang madalas gawa ng edits ng fans. Tumpak, ang magkaibang personalidad ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na nagtitrend ang tambalang Kim Pao. Ang kanilang dinamika ay close-equal at patunay na opposites attract. Narito kung paano naging katatawanan at paboritong paksa ng fan edits ang kanilang magkaibang enerhiya, Golden Retriever Energy versus Black Cat Energy. Kim Chiu, ang Ball of Sunshine, kilala si Kim sa kanyang napakataas na enerhiya, pagiging mabilog ang boses, at laging nakangiti. Siya ang tinatawag ng fans na may Golden Retriever Energy dahil sa kanyang pagiging palakaibigan at masayahin. Paolo Avellino, ang nonchalant boss, si Paolo naman ang tinaguriang kampyon ng mga nonchalant o deadma dahil sa kanyang kalmado, tahimik, at seryosong aura. Bihira siyang magsalita ng mahaba sa mga interview kaya binansagan siya ni Kim sa isang Instagram birthday greeting na Mr. Nice Guy Major in Nonchalant. Paano ito nagiging katatawanan sa mga interview? Aasa rin ni Kim, deadma si Paolo, sa mga press conference. Madalas hiraitan o biruin ni Kim si Paolo upang pilitin itong magsalita o ngumiti. Ang madalas na tugon ni Paolo ay isang tipid na ngiti o kaya ay maikling sagot na lalong nagpapatawa sa media at mga fans. Unang impresyon, inamin ni Kim sa isang panayam sa Variety na noong una silang magkatrabaho, kinabahan siya dahil baka hindi raw magustuhan ni Paolo ang kanyang maingay at madaldal na ugali. Ngunit kalaunan, sinabi ni Paolo na si Kim ang nagsisilbing Ball of Sunshine niya sa set na nagpapagaan ng trabaho. Dahil sa kaibahan ng kanilang ugali, ang bawat galaw nila, gaya ng pagiging hyper ni Kim habang nakaupo lang ng seryoso si Paolo, ay ginagawang nakatutuwang TikTok edits na may milyong-milyong views. Ano ang kasalukuyang ganap sa Kim Pao? Internasyonal na parangal, kamakailan lang ay nakatanggap sina Kim at Paolo ng malalaking nominasyon sa prestihiyosong 2026 na Seoul International Drama Awards para sa kanilang natatanging pagganap. Sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay kasalukuyang nangunguna sa botohan para sa prestihiyosong 2026 na Seoul International Drama Awards, SDA,
habang naghahanda rin silang lumipad patungong South Korea ngayong huling linggo ng Hulyo para kunan ang kanilang bagong serye na Kopino. Narito ang pinakahuling mga kaganapan at detalye tungkol sa Kim Pao ngayong Hunyo taong 2026, ang laban sa Seoul International Drama Awards 2026 kategorya. Parehong nominado sina Kim at Paolo para sa Outstanding Asian Star, Philippines dahil sa kanilang natatanging pagganap sa hit series na The Alibi. Ipapanalo natin si Paolo, sa isang nakatutuwang pahayag sa social media. Nakiusap si Kim Chiu sa kanilang mga tagahanga na itutuon ang kanilang boto kay Paolo Avellino ngayong taon upang maranasan naman ng aktor ang manalo at baka sakali raw ay magsalita ito ng Korean sa entablado. Ang botohan sa Idol Champ App ay tatakbo hanggang ika-14 ng Hulyo taong 2026. Kailan ang awards night? Gaganapin ang engranding parangal sa ika-8 ng Oktubre taong 2026 sa KBS Hall sa Seoul, South Korea. Bagong serye sa Korea, Kopino, matapos ang kanilang mabigat na teleseryeng The Alibi, nakatakdang lumipad ang Kim Pao at ang buong produksyon sa huling linggo ng Hulyo taong 2026 para simulan ang lock-in taping ng kanilang bagong proyekto na may pamagat na Kopino na gaganapin mismo sa South Korea. Box Office Heroes ng dekada nominado rin ang Kim Pao sa 9th Edis, Entertainment Editors' Choice Awards, bilang 2026 na Box Office Heroes. Ito ay matapos pumalo sa takilya at kumita ng mahigit 100 na milyong piso ang kanilang romantic comedy film na My Love Will Make You Disappear. Love, Kim Pao, World Tour. Katatapos lang din ang kanilang matagumpay na international concert tour sa United States at Canada kung saan ipinakita nila ang kanilang solidong samahan sa mga global fans. Sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay naghatid ng matinding kilig sa libo-libong Pilipino sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang katatapos lang na Love, Kim Pao, World Tour sa United States at Canada. Dahil sa tagumpay ng seryeng What's Wrong with Secretary Kim at linlang, dinumog ng mga global fans ang kanilang mga palabas. Narito ang mga highlight na nagpatunay sa kanilang solidong samahan habang nasa biyahe. Mga pasabog at kilig moment sa Entablades at Canada Tour, binista ng tambalan ang mga pangunahing lungsod tulad ng Los Angeles, San Francisco, Chicago, at Toronto. All out ang naging pagtanggap ng mga Filipino communities kung saan karamihan ng kanilang mga venue ay talagang sold out. Mga duet at harana, nagpakitang gilas ang dalawa sa kantahan at sayawan. Ang pinakatinutukan ng fans ay ang mga acoustic duets nila kung saan kitang-kita ang natural na pag-aasaran at mga nakatagong ngiti ni Paolo tuwing tinutokso siya ni Kim. Ang sikat na airport at street fashion moments matching outfits, naging usap-usapan sa social media ang kanilang mga behind-the-scenes at travel photos. Madalas silang makitang naka-coordinate o terno ang kulay ng suot na damit, gaya ng leather jackets at hoodies, habang naglalakad sa New York at Vancouver. Si Paolo bilang Instagram boyfriend, maraming fans ang nakapansin na si Paolo ang naging personal na photographer ni Kim sa buong tour. Ang mga magagandang solo photos ni Kim sa kanyang Instagram ay kuha at direksyon mismo ng kanyang seryosong on-screen partner. Matapos ang kanilang world tour, mas lalong naging solido ang suporta ng kanilang mga international fans na ngayon naman ay abala sa pagboto sa kanila para sa Seoul International Drama Awards. Mga duet at harana, nagpakitang gilas ang dalawa sa kantahan at sayawan. Ang pinakatinutukan ng fans ay ang mga acoustic duets nila kung saan kitang-kita ang natural na pag-aasaran at mga nakatagong ngiti ni Paolo tuwing tinutokso siya ni Kim. Ang mga akastikong duet ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang tour ay kinatampukan ng mga sikat na OPM hits tulad ng Tahanan, ni Almano, Harana, ng Parokya ni Edgar, at ang awiting Dilaw, ni Maki. Dito ay kitang-kita ang kanilang natural na kimika na nagdulot ng labis na kilig sa mga manunood. Narito kung paano ninakaw ng Kim Pao ang entablado sa pamamagitan ng kanilang mga harana, ang kanilang playlist ng kilig, Tahanan, Almano,
Sa kanilang mga espesyal na pagtatanghal, ang kantang ito ang naging mitya ng matitinding tinginan o magnetizing glances. Madalas asarin ni Kim si Paulo sa gitna ng kanta para pilitin itong tumitig sa kanyang mga mata, na nagreresulta sa mga nakatagong ngiti ng aktor. Ang kantang, Tahanan, ay itinuturing na isa sa mga pinakahindi malilimutang bahagi ng concert tour dahil nagsisilbi itong salamin ng kwento ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Sa pelikulang ito, ang mga karakter ni Kim at Paulo ay umiibig sa loob ng isang komunidad na tinatawag na Tahanan Homes. Narito kung paano dinadala ng Kim Pao ang kilig mula sa pelikula patungo sa entablado gamit ang kantang ito. Ang koneksyon ng pelikula at ng kanta simbolo ng Tahanan Homes. Sa kwento ng pelikula, si Sari, Kim, ay isang babaeng naniniwalang sinumpa siya dahil nawawala ang bawat lalaking mamahalin niya. Nang makilala niya ang seryosong landlord na si Paulo, nagtulungan silang isalba ang Tahanan Homes. Kaya tuwing kinakanta nila ang Tahanan sa concert, ito ay direktang pag-alaala sa pag-ibig na nabuo sa kanilang pelikula. Tila Tahanan, sa duet, ayon sa mga ulat ng ABS-CBN-PR, ang duet na ito ay nagmumukhang tunay na tahanan para sa dalawa dahil sa gaan at komportableng pakiramdam na ipinapakita nila habang nagkakatitigan sa harap ng libo-libong fans. Ang sekreto sa likod ng magnetizing glances, ang pang-aasar ni Kim, dahil seryosong aktor si Paulo at hindi sanay sa mga pasweet na galaw sa concert, sinasadya ni Kim na lumapit, humawak sa kamay, o kaya ay titigan si Paulo habang binibigkas ang mga lirikong nagpapahayag ng pagmamahal. Ang reaksyon ni Paulo, imbis na umiwas, madalas na nahuhuli ng camera ang pigil ng ngiti ni Paulo habang pinapanood si Kim na nag-e-enjoy sa entablado. Ang mga sandaling ito, kung saan natutunaw ang pagiging seryoso ni Paulo dahil kay Kim, ang pinakapaboritong gawa ng slow motion clips ng mga tagahanga sa TikTok. Harana, Parokya ni Edgar, at Dilaw, Maki, ang mga awiting ito ang nagsilbing tila totoong ligawan sa entablado. Ginamit din ang Dilaw bilang opisyal na tema ng kanilang pelikula, kaya naman kabisadong-kabisado ng fans ang bawat lirikong sinasabayan ng dalawa habang magkahawak kamay. Ang mga awiting, Harana, at Dilaw, ang nagsisilbing pinakatampok na bahagi ng kanilang medley dahil sumasalamin ito sa yugto ng kanilang relasyon sa entablado, mula sa tradisyonal na ligawan patungo sa pag-amin ng tunay na nararamdaman. Narito kung paano binigyang buhay ng Kim Pao ang dalawang kantang ito habang magkahawak kamay sa harap ng kanilang mga fans. Harana, Parokya ni Edgar, ang tradisyonal na ligawan ginoong Filipino vibe. Bagamat seryoso at kilalang, nonchalant, bagay na bagay kay Paulo ang kumanta ng Harana, dahil sa kanyang malalim na boses at itsurang tila isang klasikong manliligaw, ang kulitan sa stage. Habang kinakanta ni Paulo ang linya tungkol sa nahihiyang manliligaw, sinasabayan ito ni Kim ng mga nakatutuwang reaksyon, gaya ng pagkaway o pagkilig, na lalong nagpapangiti sa aktor sa gitna ng pagtatanghal. Dilaw, Maki, ang opisyal na himig ng Kim Pao, warmer version, para sa pelikula. Ang sikat na kantang ito ni Maki ay muling inawit sa isang mas madamdamin at warmer na bersyon upang maging opisyal na theme song ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear, simbolo ng pag-asa. Ang Dilaw ay patungkol sa isang taong nagsisilbing liwanag o ligaya sa gitna ng kalungkutan. Sa tuwing magkahawak kamay nilang kinakanta ang linyang, Ikaw ang aking dilaw, tinuturo nila ang isa't isa, na nagiging hudyat ng hiyawa ng mga fans na sabay-sabay ding kumakanta. Kasama rin sa kanilang sikat na OPM medley ang mga kantang, Salamin, Salamin, ng Bani at Huwag na Huwag Mong Sasabihin, ni Kichi Nadal na nagpapakita ng kanilang versatility sa entablado. Ang 8-song challenge ni Paulo. Mula sa 2 kanta, naging 8, kilala si Paulo na hindi comfortable sa matagalang kantahan sa entablado. Sa isang nakatutuwang behind-the-scenes clip sa Toronto, ibinuko ni Kim na kung dati ay severe o hirap na si Paulo sa 3 kanta,
Sa tour na ito ay nagawa nitong kumanta ng 8 piraso ng kanta para sa mga fans. Ang viral clip na ito mula sa kanilang pagbisita sa Toronto, Canada ay nagmula sa opisyal na behind-the-scenes na video na inilabas ng The Filipino Channel, TFC. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang sakripisyo at pagsisikap ni Paolo Avellino para sa kanilang mga fans. Kahit nalabas ito sa kanyang comfort zone bilang isang seryosong aktor, narito ang buong detalye at nakatutuwang konteksto sa likod ng usapang ito habang sila ay nasa Canada. Ang detalye ng 8-song challenge, ang kumpisal ni Kim, sa gitna ng kanilang dry run at rehearsal sa Toronto, hinarap ni Kim Chiu ang camera at ibinuko ang kanyang on-screen partner. Sinabi niya na sa mga normal na event, 2 kanta lang talaga ang maximum ni Paolo. Kapag umabot na ito sa 3 kanta, itinuturing na itong severe o matinding paghihirap para sa aktor, para sa mga global fans, dahil sa labis na pagmamahal sa mga Himpao fans sa North America. Pumayag si Paolo na magsuot ng hanggang 4 na patong ng damit, 4 layers, upang labanan ang ginaw at magtanghal ng 8 kanta para sa kanilang buong setlist. Ang issue sa klima at ang matching jackets, maling akala sa panahon, bukod sa dami ng kanta, naging biro rin sa clip ang pabago-bagong panahon. Akala raw nila ay napakainit sa Los Angeles, LA, ngunit napakalamig pala. Habang ang Edmonton naman na inaasahan nilang malamig ay naging napakainit, hiram na jacket, dito rin ipinaliwanag ni Kim ang kumalat na larawan kung saan tila, matching, o terno sila ng jacket ni Paolo. Inamin ni Kim na ang suot niya ay jacket talaga ni Paolo na ipinahiram sa kanya dahil sa sobrang lamig habang sila ay nagjo-jogging ng magkahawak kamay. Ang mga ganitong natural na kulitan at pag-aalaga ni Paolo kay Kim sa likod ng entablado ang dahilan kung bakit patuloy na umaapaw ang suporta ng mga tagahanga sa kanilang tambalan. Ang pang-aasar ni Kim, habang nagrereklamo si Paolo sa dami ng kanta at sa pabago-bagong panahon, mula sa napakainit na LA hanggang sa napakalamig na Edmonton, biniro siya ni Kim na, kung kailangan mo ng pampainit, bibigyan kita ng kape, na nagpapakita ng kanilang komportableng kulitan. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kimpao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, watch till the end and comment. God bless po sa ating lahat.